여러분 안녕하세요. Kami Teaches Korean의 Kami 선생님입니다. Hi guys, it's Teacher Kami of Kami Teaches Korean. Welcome po sa EPS Topic Book 1 Chapter 12 Live Korean Class. Woohoo! Wala po akong sound effects dito. Hindi naman ako naka-studio, hindi naman ako radio station eh. Wala akong mga sound effects. Kaya ako lang po mag-isa dito. At welcome po sa mga old students ko po, yung mga nandito nung kakastart ko lang, nag-i-intro song lang po ako. So yung pinay ko pong kanta ay Wait by 17's Dino. Wow, parang radio DJ na si Sonsing Nim. But anyways, so usually nagsa-start po ako ng class with a intro song and hopefully narinig nyo po siya habang naghihintay po kayo. Hyacinth Shi, 안녕하세요. Sirami 씨, Christine 씨, Jaff 씨, Beverly 씨, 안녕하세요. Yung mga nandito po kanina pa. Manilyn 씨, Jim 씨, Joey 씨, Arjem 씨, 안녕하세요. Jeremy Limin 씨, 안녕하세요. Jessie 씨, Justin 씨, Peter 씨, 마크 엠핀 씨, 안녕하세요. 저리버트 씨, 안녕하세요. 네, 오랜만이에요. 카미 선생님, 안녕하세요. 잘 지냈어요? 잘 지냈어요. kamusta naman po? Yes, I'm doing well po. 저는 잘 지냈어요. 저리버트 씨, 감사합니다. 비장미 씨, 안녕하세요. 오랜만이에요. 레인 씨. 네, 안녕하세요. yung mga students po dito, Edward 씨, Patrick 씨. 안녕하세요. Good evening po sa lahat. Gailan 씨, 안녕하세요. Bravo 씨, 안녕하세요. Raymond 씨, 안녕하세요. Salamat po sa iba na tinatag nyo po yung mga friends nyo, mga 친구, mga ibang aspirants po na gusto po matuto mag-Korean, no? Or nagsa-start out po pa lang sila na mag-aral ng Korean language o saktong-sakto nasa EPS Topic Book 1 Chapter 12. So medyo easy level pa po ang lesson natin mamaya. Okay? Thank you po so much sa iba na nagsha-share po ngayon at nagtatag sa friends. Sunshine Shi, Relma Shi, Carl, Daniel Shi, 안녕하세요. Hello po. Marjorie Shi, Rosan Shi, 안녕하세요. Sorry, hindi ko po mabasa yung isa. Medyo naka-Arabic po yung pangalan ninyo. Pero sabi niya nakasubscribe po daw siya sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Ruel Susa Shi, 안녕하세요. Kiss Shi, 안녕하세요. Marlo Shi, Okla Shi, 안녕하세요. Hello po. First time daw manood si Sunshine Shi ng aking live. Welcome po kayo dito. Kung pansin nyo po, medyo dry po yung throat ko. Medyo dry po siya. So, medyo mahina po yung boses ko. Wow, mahina na yung boses ko ha. Mahina na to ha. Kaya I'm trying my best po na ilapit yung mukha ko dito sa aking mic. So, meron po akong external mic. Hopefully, hindi po siya ma-disconnect. So, sa mga first time po dito sa aking live, if ever po na biglang nawala yung boses ni Sonsing Nim, right, habang nagle-lecture po ako, since hindi naman malaki ang aking setup, I won't be able to see kung naririnig nyo po ako. So, pero, nakikita ko naman yung mga comments ninyo from time to time. Kaya, pag nawala po bigla yung boses ni Sonsing Nim, please let me know right away para po na ma-adjust ko yung USB. Kasi naka-USB lang po yung aking external mic. Pero, hopefully, okay naman ang volume. Medyo malapit na po yung mic sa akin. Kaya, para maka-adjust naman yung boses ko. Medyo dry. may ubo, si 선생님 기침을 해요. So, si 선생님이 지금 기침을 많이 해요. 그리고 목이 건조해서 물을 많이 마셔요. So, medyo dry po ang aking throat. So, I'm drinking a lot of water naman po. Thank you po sa iba na first-timers po sila kagaya ni Jufel Shi. 안녕하세요. Hello po. Joshi. 안녕하세요. Yung mga private class students ko po. 안녕하세요. Hello po. Alright. So, thank you so much sa iba na sabi daw naka-playlist yung videos ko at nanonood po sila ng videos ko sa YouTube. Maraming salamat po sa inyo. And as you can see po, ayan, meron po akong laser pointer sa screen natin ngayon. Hopefully nakikita nyo po, no? So ito, EPS Topic Book 1 Chapter 12 na po tayo today. Anong date po ngayon? January 23, 2024. Happy New Year, guys. 2024 na po tayo. At naka 1 year na po ang aking page. So yeah. Thank you po for staying with me. Yung iba na
followers ko po ever since the beginning, yung mga milestone followers ko po, maraming salamat po sa inyo. At 오늘은 2024년 1월 23일입니다. 오늘의 주제는 EPS 토픽 1권 12과입니다. So, today is the book 1, chapter 12. Yan po ang magiging subject natin ngayon. So, if ever na meron po kayong mga questions po dito tungkol sa chapter, wala po kayong naintindihan, you can leave a comment po dito ngayon sa ating Facebook Live. But if you are watching po in the near future na recording na po ito, you can always private message po kay teacher, facebook.com/KamiTeachesKorean. Meron din po akong YouTube channel po, youtube.com/@KamiTeachesKorean. Same name lang naman po sa YouTube channel ko. So, kindly make sure na wag po i-re-upload sana. Alam ko naman na dina-download po ng iba, no? Pang-review po nila. But for the sake of content, yung copyright ng content, ako po yung nagle-lecture, please. Sana wag lang po i-re-upload lang. Yan lang naman po ang request ni Sansing Nim. If ever na ma-cut po ang ating audio or ma-cut po ang ating live stream, please comment right away. Para makita ko naman po, makagawa ako ng paraan. Oh, thank you po. Thanks sa Nuryok, ma'am. Salamat daw sa effort. Oh, maraming salamat po. Oh, Carza Agas Monterola. 감사합니다. Thank you po. Sorry, medyo dry yung throat ko. 감사합니다. Thank you po. Baka mag-ASMR pa ako mamaya. 감사합니다. 네, 별. 오, 35개 별을 보내주셔서 많이 감사합니다. Thank you so much po sa pag-send ng 35 stars. Ayan. So, ready na po ba kayo for the lesson today? But first, bago po tayo mag-lesson, reminders po, especially sa mga first time po dito manood ng aking mga lesson, may revised version po ang EPS topic books. Okay? Alam ko po, yung iba matagal na po kayo sa mga communities or kakapasok nyo lang sa mga Facebook groups or mga group chat. Please make sure na yung meron po kayong kopya ng EPS topic books ay ang revised version. So meron po mga kasi na umiikot na free or pwede na rin na galing sa ibang KLC, nabili nyo lang po second hand, naghiram lang kayo sa kaibigan, kapitbahay. Okay, so please double check lang po. Yung cover kasi iba-iba yan. Yung mga ibang KLC, ginagawa po nilang special cover po yung sa kanila. So, hindi ko alam kung ano ba yung talagang laman. So, please make sure to double check yung mga laman po ng mga EPS books na binibigay nila sa inyo. Whether na self-study or nag-enroll kayo sa kanila, please double check lang po. So, meron pong old and revised version. Don't worry po kasi same lang naman po yung content. So, ito po yung cover, yung original cover po niya, no? Self-study textbook for English speakers Korean 1 at meron ding Korean 2. Pag sa old version, ito po siya, 한국어 표준 교재, which is translated to Standard EPS Topic 1 book. So, ito po yung EPS Standard Korean Book 1, kaya may number 1 po dito. So, yung 2, meron pong 2 dyan. So, ano po yung pagkakaiba nila? Parehas lang naman po yung content, guys. So, don't panic. It's fantastic. Motto po yan ni Sansing Nim. Okay? So, same lang naman po yung content. Hindi naman mag-iiba po ang content ng EPS books na to. Yun nga lang, dahil nagbago po yung format, kung kita nyo po dito sa old version, may picture po ang mga dialogue. Kada chapter may 2 dialogue po. So, dito sa dialogue may picture po. Yan, si main character natin, si Tuan Shi po yan. Tsaka si Lee Han Shi. Sila po yung 2 main character po na EPS workers. So, pag may picture po ang dialogue ninyo, you already have the standard old version. Which is fine. Okay lang naman po yun. Pero dito sa revised version po, kung kita nyo, wala na pong picture dyan. Pero, meron po mga post-it notes po, mga additional vocabulary po yan na hina-highlight po na wala naman sa vocab list ng chapter na yun. So, mahalaga po din yung mga post-it na to kasi additional information po yan. So, nagbago po yung format, tapos dahil dyan, nagbago yung format, nagbago din yung page number na babasahin nyo. Pag chapter 9 ng old standard version, page 64 po sila. Pag dito naman sa revised version, nasa page 102 po kami. So, yun po, kaya yung iba, nalilito po sila sa page numbers na pinapresent ko sa slides ko dahil iba ang hawak kong version compared sa hawak po nila.
Okay? So, double check nyo lang po. Wala namang kaso kasi parehas lang naman yung content. Parehas yung vocab, parehas yung activity, parehas yung grammar. Lahat pare-parehas lang. Ibang format lang. Tapos may mga additional pages pa yung bagong revised version. Okay? So, kung wala pa po kayong kopya, pwede nyong i-download for free. Okay? Libre lang po yan. Please. Kung gusto nyo po ng printed, edi bumili kayo sa Shopee. Pwede po kayo bumili sa Shopee or yung mga second hand. Pwede naman din po. So, available naman siya sa PDF file na free. Pwede naman kayong magpa-print na lang sa print shop or sa computer shop malapit po sa inyo. Doon sa kanto. Okay, puntahan po yung si Kuya Robert. Nag-expose ako. Si Kuya Robert po, siya po yung nasa print shop namin. Okay? So, si tinyurl.com/EPSTopicBooks. Pag tinype nyo po ito, ma-redirect po kayo sa Google Drive kung saan maraming pong files doon. Okay? Mga reviewer, mga 960 questions. Yung audio po dito, nandyan na rin po. So, make sure na double check nyo po. I-screenshot nyo na po yan. Hindi na po ako babalik dito sa slide na to. So, i-screenshot nyo na. 5, 4, 3, 2, Baka nagulat po kayo, no? Baka magulat po kayo sa akin, ha? Hawak ko po yung mic, so baka nagugulat kayo. So, sorry po. Ayan, so please, screenshot nyo po, pero meron naman din sa comment section yung links kung saan nyo pwedeng i-download, okay? So, free naman po yan. Tapos, yung mga lectures ko po, nag-lecture na ako, kompleto na ako ng book 1. Kaya dito sa Facebook po, pag nag-explore lang kayo sa aking page, kompleto na yung lecture. As in, kahit mag-self-study po kayo na puro videos ko lang, kayang-kaya nyo na. Pero of course, I understand na minsan mahirap din mag-self-study, especially yung pang-motivate ng sarili. But anyways, at least yung content po ng understanding, yung lecture po ng book, meron naman po akong available, di ba? Chapters 1 to 30, tinyurl.com/EPSTopicBook1. Para sa book 1 chapters po, 1 to 30 po yan. Tapos sa book 2, chapters 31 ang simula. Chapter 31 hanggang 51 available na po. 52 to 60, gagawa pa akong schedule po, no? Para sa book 2 lectures. Alright? So, wag kayong mag-alala. Meron naman po akong mga lectures para sa inyo. Dito lang po muna sa Facebook. Sa susunod po sa YouTube na. So, pwede naman din po kayo pumunta mismo sa aking Kami Teaches Korean page. Diretso na po kayo doon. Pwede din kayo pumunta dito sa featured ko kung saan may list of Korean FB Live Class videos. Punta lang po kayo dyan, tapos pag clinic nyo po yan, puro album. So, itong album, book 1, book 2, mock test, basic Korean. Tapos, ang dami ko pong content, ang dami ko na pong nagawang video po para sa inyo. Para sa inyo yan, guys. Akala nyo, para sa akin lang to? Hindi, para sa inyo po. Para naman mas madali na po yung magiging self-study journey ninyo, diba? Ayoko naman na mahirapan po kayo. Grabe naman. Kaya nagvo-volunteer ako ng oras. So, hopefully, makita nyo po yung mga videos na available naman sa page. Good evening, ma'am. Nasa chapter 17 pa lang ako sa book 1. Magsa-chapter 18 pa lang po ako. Sabi ni Kiriko Junior Shi. Kamsahamnida! Thank you po for the 20 stars and good luck po. Hi, Ting! Ayun, ayos ha. Nasa chapter 17 na daw po siya. Nice! Oh, miss na daw ako, Sarah G. Ano, kayo po yung nagsasabi na kaboses ko si Sarah G. Gabre, baka magka-bashers po ako dyan. Please! Pero thank you. Okay. So, yan po. Pwede po kayo tumingin dyan para sa list of videos po. Pwede din naman diretso sa videos section naman din ng page. Alright. So, ano yung objectives natin today? Ang objective po ay sa chapter 12, nakasplit po siya into 2 parts. Okay? So, kada part po may isang vocabulary set, may isang dialogue, tapos may isang grammar lesson po tayo. Tapos, after ng grammar lesson, may konting activity din po. So, hopefully, sa 2 oras po na ito, mako-cover po natin yung 2 part. If ever na hindi ko po matapos ang 2 parts na ito, okay lang yan. Magsischedule na lang po ako ng part 2 sa susunod na araw. Okay? Pero kakayanin po natin to. Kaya po natin within the next 2 hours po ito. Pa-shout out daw po. I love you. Sabi ni Ali Liano si Kamsahamnida. Thank you po for the 10 stars. Okay, maraming nagtatanong po. Bago po tayo mag-start, may registration na po ba? Well, number 1, kung wala pa pong announcement sa HRD Korea website or sa DMW website, edi wala pa pong announcement, no? Pero ang through the grapevine, ang chismis po ay within the next month. Okay? So, pwedeng next week, pwedeng in 2 weeks, pwedeng in 3 weeks, pwedeng in 1 month. So, malapit na ba ang registration? Ang alam po namin, well, based lang po sa information na alam po namin and also sa trend po ng EPS topic na manufacturing industry, always nasa
first quarter po siya. So, nasa first quarter na tayo, guys. So, January, February, March ang first quarter po, 'di ba? So, abangan nyo na. Huwag na po kayo maghintay ng registration, mag-aral lang po kayo, okay? Hello, Sam, patapos na ako ng book 1. Thank you po so much. Ang galing nyo po magturo. Oh, Gian Tanshi, kamsahamnida. Thank you po sa 22 stars. Maraming salamat po. Ayan, hopefully nasagot ko na po yung tanong nyo. And let's get started po sa chapter 12. So, ang chapter 12 title po ay 병원 옆에 약국이 있어요. So, ang objective natin ay para makahanap ng location at makahanap po ng direction. Tapos, ang dalawang grammar lesson po natin ay yung 으세요 at 으로 particle. So, let me be clear po. Ang mga particles po ay iba po sa mga grammar lessons natin. Ang mga particles po ay ginagamit sa mga nouns. Ano po ang mga nouns? Tao, bagay, hayop, lugar, oras, at idea. Yan po ang kanta ni 선생님. So, pag nouns po, mga pangalan po, yan po, tao, bagay, hayop, lugar, oras, idea, lahat po yan mga nouns. So, ang mga particles po, hindi po siya na-attach sa mga action words. Kailangan po, noun po muna bago makakalagay kayo ng particle. So, ano pa yung mga 으세요 na ganito? These are the endings po. Ito po yung mga ina-attach natin sa mga verbs or adjectives. Yung mga verbs, action words, yung to eat, to drink, to sleep, to work. Yan po yung mga action words, di ba? Tapos mga adjectives. Ano naman po ang mga adjective po? Mga describing word naman. To be pretty, to be handsome, to be big, to be small. Yan po mga describing, di ba? So, ayan po, ina-attach natin yung mga endings na yan sa mga verbs at adjectives. Okay? O, Gailon Shi, kamsahamnida. Thank you sa 50 stars po. Maraming salamat po. Thank you. Sino yung na isa pa? Sorry po, medyo mabagal ang aking computer ngayon. 선생님 저녁을 먹었어요. Marlo 씨, 감사합니다. Thank you po for asking at salamat sa 10 stars. mamaya po. mamaya po, 이따가 밥을 먹을 거예요. 감사합니다. Alright, so yan ang grammar natin. Tapos kada part, may vocabs po tayo. So, yung mga naghahanap ng vocabs dyan, ito na po, meron na tayong vocabulary. So, mostly direction po, no? Direction, location ang chapter na ito. Ayan, so start na po tayo, chapter 12, part 1. Part 1. Ready na po ba kayo? Ready na ba? Okay, let's get started, guys. Chapter 12, part 1. So, chapter 12, unang-una po, vocabs muna. Okay? So, dito po, medyo confusing sa first-timers po, yung first time na magbasa ng page na to. So, ano ba yung, excuse me, ano ba ang mga locomotive verbs na yan? So, tandaan nyo lang po, ang verb po ay action word. Kilos po yan. Tapos ano yung locomotive po? Yung locomotive po, yung kilos ng tao, yung punta at balik. Yan po ang locomotive. Punta at balik. Go, come. So lahat ng mga verbs na meron po tayo dito sa listahan ng chapter 12, starting in page 139, sa revised version po, lahat sila ay mapapansin nyo po may kada, oda. Ano ba yung ibig sabihin ng kada? Go! Punta. Ano yung ibig sabihin ng oda? Come. That thing. Okay, so kada, oda. Kada, oda. Kada, oda. Kada, oda. Kada, oda. Pag kumakanta si Son Singnim, hyper po siya ngayon. Okay? So, yung mga locomotive verbs po, yan po yung mga may kada at oda doon sa verb nila. Pero may mga specific action pa po. So, ano ba yung mga specific action na yan? So, ito po, sino ba yung main character na to? So, dito po nakakalito kung sino ba talaga tayo. So, isipin nyo po, isa dito sa dalawang character na to, ikaw yan. So, sino nga ba ang character ang bumababa at bababa? Sino nga ba yung main character natin? Si puti. So, ito po tayo. Tayo po ito. Okay? Tayo po yan. Alright, so tayo po yan. So, ikaw, nakatingin ka sa friend mo. Nakatingin ka sa kanya. Anong ginagawa ni kaibigan? Bumababa si kaibigan, no? O sige, ikulay blue ko siya. Anong ginagawa ni kaibigan? Bumababa siya, no? E di, 내려가다. 내려가다. At ikaw rin, bababa ka rin. 내려가다. Bababa ka. Go down. 내려가다. Go down. Si kaibigan, 내려가다. At ikaw rin, 내려가다. Okay? So, ayan. Ay, hala.
Ayan. So, isa pa. Kung first time po kayo na manood ngayon ng aking lecture, tandaan po, lahat ng vocabulary, especially verbs at adjectives na nakalista po dito, ay naka-dictionary form po. Dictionary form. Hala, Sonsingnim, ano naman yon? Dictionary form, ano naman po ang dictionary form? So, ang dictionary form, ayan po, ang mga original form. O, isipin nyo po, yung lahat ng superhero, 'di ba? May mga origin story yung mga 'yan. Hindi naman lahat ng superhero naging superhero bigla. May origin story yung mga 'yun. Yung iba kagaya ni Captain America, 'di ba? Dati ang payat niya. Yung origin story niya, gusto lang niya na lumaban, 'di ba? Tapos naging superhero siya. So lahat po ng mga action words po natin, ganyan din. May mga origin story po yan. Bago po sila naging past tense, present tense, future tense, yung mga bagong grammar na kailangan attach sa kanila. Lahat sila naka-dictionary form ng origin. So lahat na po na nakalista dito sa libro natin, lahat sila origin. Lahat sila naka-dictionary form. What does that mean for dictionary form? Wala pa silang superpower! Wala pa silang naka-attach na mga grammar po. So kung gusto po natin na naka-grammar form na po sila, for example, yung unang grammar form na alam nyo ay probably yung polite or present tense. Present tense po na polite, na nakikita nyo po na naka-ayo, ayo, heyo. So yung mga may yo, di ba? So lahat sila, ito na po yung superpower na isa. So, ito yung origin po, ito yung origin, ito yung origin, ito yung origin. Gagawin na nating superpower, present tense, polite. So, paano ba? Neryo, gayo. Hindi ko na po i-conjugate kasi nasa chapter 8 po yan. If you did not watch chapter 8, panoorin nyo po. So, neryo, gayo na po ito. So, ang yun, neryo, kada ay dictionary form po. Tapos, dahil nag-conjugate na po tayo, nag-superpower na siya to present tense, ito na po siya in present tense. Going down na po yan. Go down. Tapos kay neryo uda, magiging neryo wayo. So, ito po ay present tense din, polite ending. Neryo gayo, neryo wayo. Ulitin po natin po. Neryo gayo, kung ikaw po ito, i-color red po siya. Kulay red po, ikaw po ito. Anong ginagawa ni kaibigan? Bumababa po siya at ikaw din ay bababa. Neryo kada. Tingin naman po tayo dito. So, ito po, kayo po to, 'di ba? Tayo yan yung nakaputi. Anong ginagawa ni kaibigan? Galing po siya sa taas, parating sa kung saan tayo ngayon, papunta sa atin. So, coming down po 'yon ang ibig sabihin. Yung ginagawa ni kaibigan po is coming down. Siya po yung coming down. Kung nasaan ka ngayon, yun po ay papunta sa'yo. So, dapat nandun ka na. So, lahat ng may oda, nandun ka. So, you are telling the person, come down here or come here. Or pwede din, kung nakarating ka na doon, edi, naka-past tense na siya. For example, gusto mo sabihin, ay, nakababa na ako. Uy, friend, nakababa na ako dito sa first floor. Nasaan ka na? Nakababa na ako. Nakababa na. So, ibig sabihin, naka-past, no? Neryo was어요. 친구야! Uy, kaibigan! Nasaan ka na? 어디에요? 내려왔어요. Nakababa na ako. Nandito na ako sa baba. 내려왔어요. So, past tense na po. Kasi nangyari na. So, dapat nandun ka. So, ang pagkakaiba po ng gada, wala ka pa dun. Pagkakaiba ng oda, nandun ka na. Alright? So, gayan po, same action, going down po yung action, pero yung gada, oda, nakadepende po kung nandun ka na ba o hindi pa. Ayun, Jenna Shishi, 감사합니다. Thank you sa 10 stars po. Thank you so much. Alright, naintindihan na po ba? So, yan po ang unang vocabs natin, neryo kada at neryo oda. Next slide na po tayo, no? Aygo. Ayan. So, ula kada, i-delete ko lang po yung mga annotations ko. Okay, so ula kada. So, iba naman to. Kanina, baba, 'di ba? Bababa sila. So, si kaibigan, bumababa. Tapos ito, tayo yung puti. Pababa si friend. O ito naman, paakyat.
ulagada. So, parehas pa rin may gada at oda. Pero ito naman yung action po ay paakyat na. Paakyat. At remember, tayo to. Tayo to si color white. Tayo to. So, ngayon, anong ginagawa ni friend? Si friend po ay umaakyat, 'di ba? Paakyat siya, umaakyat o ulagada. Tayo kasi wala pa tayo doon sa taas. So, sabi natin, ulagayo. Kasi wala pa tayo doon. Nandito pa rin tayo sa first floor. So, kung aakyat pa lang sa second floor, ulagada ang tawag dyan. Pero pag nandun na po tayo sa second floor, example, nasa second floor na po tayo, tas nakita natin, uy, si friend, paakyat na. O, oda. Aakyat pa lang. So, nandun na tayo sa second floor. Tapos, si friend, galing sa first, paakyat dito kung saan tayo sa second, oda. Tapos, kung gusto mo sabihin na nakarating ka na doon sa second floor, wassayo. Nakarating na ako dito sa taas. Nakaakyat na ako. Wassayo. Okay? Ulagayo. Ito naman, ulagayo. Kung may superpower na present tense po, ulagayo. Tapos, yung to come up naman, pag present tense po, wayo. Okay? So, magkaiba po sila. Kanina, 내려가다, 내려오다, to go down, to come down. Ito naman, paakyat. 올라가다, 올라오다. To go up and to come up. Very good po guys, yung mga nagpa-practice mag-conjugate sa comment section ngayon sa Facebook Live. Si Soriano, at si Emily, nagtatry po sila mag-conjugate. Ayos po yan. Ituloy nyo lang po yung pag-practice sa comment section. Okay, pwede nyo din po gawin yan. Alright, so ito po yung second set ng locomotive verbs. Next set po, ganyan din. May kapartner po tayong mga locomotive verbs po. Ito naman po, ay nakadepende kung nasa loob ka ba ng lugar, nasa loob ka na ba ng building o kwarto, or nasa labas ka. So, sino nga ba ang character natin dito? Kasi confusing po siya, di ba? Sino nga ba tayo dito sa picture? Ito po tayo. Ito po tayo. At ito rin. Tayo yan. Okay? So, point of reference, ito tayo. So, ngayon, nasa loob po tayo ng building. Tapos si friend, lalabas siya, di ba? Lalabas po. Ang tawag dito sa ginagawa ni friend ay nagada. Nagada. Kung nasaan tayo ngayon at nakalabas or lalabas pa lang si friend, nagayo. At kung papasok po kayo sa Korean company, tapos inis na inis yung boss mo sa'yo, anong sasabihin niya? Naga! Naga! Pumasok ka sa office niya. Tapos wala kang maintindihan. Ayun, galit na siya. Naga! Gaganyan si boss. Ayun, masanay na kayo dyan. At na-experience naman ni Son Seng-nim yan. Kaya huwag kayo mag-alala. Kahit si Son Seng-nim, na-experience na rin po na napagsigaw ng Koreano sa akin dahil hindi ko lang siya naintindihan. Or hindi ako sumunod ng tama sa instructions niya. So, ang to go out po, nasa loob ka ng building at lalabas ka. Nagada. Tapos ito naman po, pag nasa building po tayo, nasa labas ka ng building. Ang kaibigan mo ay nasa loob ng building. Ang tawag po dyan sa action ni friend ay naoda. So, to come out naman po siya. No? So, yan. So, to come out naman. So, nagayo. Pag nasa present tense po ito, nagayo. At ito naman po ay nawayo. Alright. So, to go out, to come out. So, yan po pa rin. Gada, oda, go, come. So, depende po talaga kung nasaan po tayo. Kung nasa loob tayo ng building, tapos lalabas, edi ang tawag dyan ay nagada. Pag tayo ay nasa labas ng building at may tao na palabas pa lang, nauta. Okay? Next. Okay, ito pa. Baliktad naman. Ito naman po, tayo to. Kulay red. Tayo po ito. Tayo to. So, ito naman, to enter. Papasok ka naman ng building. So, dito, nasa labas po tayo ng building, pero papasok naman. Hindi na tayo lalabas. Papasok na po tayo dito sa loob ng building. Ang tawag po dyan ay 들어가다. Wala pa tayo sa loob, papasok pa lang tayo sa loob. So,
들어가다. Kaya to enter or to go in po ang 들어가다. 들어가다. So, pronunciation is key po. 들어가다. 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 So, to go inside. Okay. Pag ito naman, nasa loob na po tayo, tapos si friend ay papasok pa lang sa loob ng building, ang tawag dyan sa action ni friend ay 들어오다. 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 So, 들어오다. For present tense po, 들어가요. 들어가요. Tapos present tense ng to come in naman ay 들어와요. 들어와요. Okay. So, to enter, to go in, 들어가다. Tapos ito, nasa loob na po tayo. Ang action ni friend, ang tawag dito ay 들어오다. O, pasok ka dito, pasok ka dito. 들어오다. 들어오다. So, for example po, nasa Korean company po kayo, nasa office si supervisor po. Si supervisor, ayun, nasa loob siya, di ba? Tapos papasok ka. 사장님. Tapos binuksan mo yung pinto, di ba? 카메라. 들어와, 들어와, 들어와. Sabi po niya, 들어와. Di ba? Kasi si boss po ay nasa loob na ng office niya. Kaya sabi niya sa akin, yung tao na nasa labas ng office niya, na pumasok daw ako sa loob. 들어와요. 들어와요. Okay? Ayan, may nagtanong po si Danyoshi kung mga irregular verbs sa chapter 12. Nasa chapter 8 po, Danyoshi. Chapter 8 po yun. Okay. Next. Alright, so ito po. Ayan. So, locomotive pa rin po ito. Ito naman po, iba ang pronunciation. So, tingnan po natin. Magkaiba ang spelling po nito. 들어가다, 들어오다. Ito naman po ay 돌아가다, 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 to return or to go back. Okay? Tapos ito naman po ay 돌아오다. Okay, so isipin po natin na tayo po ito. Tayo po si color green, no? Tapos ito po yung action ni friend. Si friend, anong ginagawa po niya? Anong ginagawa ni friend? So si friend po, nandito po siya, magkasama po tayo. Pero sabi niya, ay, babalik na ako sa, sa hometown ko. Ako na babalik. So, sige, bye-bye. So, alis na si friend. So, ang tawag dyan, babalik na si friend. Magkasama po kayo, nandito po si friend muna, tapos siya ay babalik. Duragada po yon. Tandaan po, pag gada, wala ka pa sa destination mo. Pupunta ka pa lang. Gada. Wala ka pa dun. Pag oda naman, nandun ka na. You're already there. So, pabalik ka. Oda. Coming. So, you're there na. Nandun ka na. Okay. So, 돌아가다. Sabi niya, ay, babalik na ako sa hometown ko. Okay. Tapos, ano naman po yung pabalik na? So, nandun ka na. Oda. Uy, nakabalik ka na. So, ito po yung original meeting place ni friends, di ba? Ito yung original meeting place nila. Ito din, original meeting place nila. Uy, nakabalik ka na. Ang bilis naman yun, ah. Nag-CR ka lang? Okay, so nakabalik na po. Nakabalik na si friend na to dito sa meet-up place nila. 돌아오다. Ang tawag po doon. 돌아오다. 돌아오다. Joshi, salamat po sa 10 stars. Thank you so much. Alright, so to return or to go back po, 돌아가요. Sa present tense polite. Tapos, return, come back, 돌아와요. Okay. So, to return, come back. So, nakabalik na po siya dito sa original meet-up place. Okay? Kung wala ka pa, pupunta ka pa lang, duragada. Pag nakabalik ka na, 돌아오다. So, to come back. Okay. And so, delete. O, ito mga sample sentences po using the same vocabulary.
babasahin ko po, no? Maraming salamat po sa mga nagsisend ng star. Sorry, medyo bumabagal na ang computer ko po. Hindi ko po makita, pero narinig ko po kayo. 괜찮아 씨, 감사합니다. Thank you so much. Okay, so basahin ko po ang example sentences na ito. There is a cafe if you go up to the rooftop. I-breakdown naman po natin to. 옥상에 올라가면 카페가 있어요. isa pa. 옥상에 올라가면 카페가 있어요. And one more time. 옥상에 올라가면 카페가 있어요. So breakdown ko po. 옥상, roof. 올라가면, if you go up, kapag umakyat ka. 카페, 있어요. There is meron. Okay. Kung pansin nyo po, ang Korean sentence po ay baliktad sa English. Tingnan nyo naman, yung 있어요, yung meron, there is, nasa simula sa English. Yung kape nandito, yung 올라가면 nandito sa gitna, tapos yung 옥상 nandito sa dulo. So actually, mas madali pa po kung magbabasa kayo sa EPS exam, sa mga first time na magte-take ng test, we call this method the backwards reading method po. At kami din po, yung mga teachers, we also do this technique when reading Korean sentences. Pagbaliktad po, backwards po tayo magbasa, minsan, mas madali pang i-analyze or basahin at i-comprehend ang Korean sentence. Try natin po. 있어요, meron. 카페가, ang cafe. May cafe po. 올라가면, pag umakyat ka, 옥상에, sa rooftop. Ayun. Pagbaliktad po tayo mag-analyze o magbasa, baka mas madali pa po ang comprehension natin or ang analysis ng mga Korean sentences. Pero ang kalaban nyo lang po ay grammar at vocab. Kung meron po tayong alam na vocab at grammar doon sa sentence na binabasa mo. So ang concern po ng iba, Sim, nababasa ko naman pero wala akong naintindihan. Dalawa lang po yung sagot dyan. Isa, kulang ang grammar mo. Dalawa, kulang ang vocabs mo. Kung kayo po ay puro vocabs naman araw-araw, nagme-memorize kayo ng up to 50 vocabs, di hindi na vocabs ang problema po dyan, di ba? Pag nababasa nyo, hindi naintindihan. Grammar na po yun. Okay? So, you can use the technique of backwards reading method po ang tawag dyan para naman mas madali lang. But it does not mean na it works all the time. Technique lang naman po yan for test taking. Okay? So, next sentence po, 잠깐 나가 주세요. 잠깐 나가 주세요. 잠깐 나가 주세요. 잠깐 for a moment. Saglit. 잠깐 for a moment. Saglit lang. 나가주세요. Please go out. 나가주세요. Please go out. Okay. 잠깐 나가주세요. Labas ka muna ng saglit. 잠깐 나가주세요. Okay. Next. 내일 고향에 돌아가요. 내일 고향에 돌아가요. 내일 고향에 돌아가요. Okay, 내일, tomorrow. Wait, 내일, tomorrow. 내일, tomorrow. 고향, hometown. 돌아가요, return. Ayun, so ang dito po, bakit 돌아가요 imbis na 돌아와요? Bakit 돌아가요 ang sabi niya? So to analyze po, wala pa siya sa gohyang. Hindi pa siya nakabalik. So, papunta pa lang siya. Kaya po, 돌아가요. Kasi wala pa siya sa gohyang niya. Pag gusto po natin sabihin, ay, nakabalik na ako. 고향에 돌아왔어요. Naka-past tense na po kasi nakabalik ka na. 고향에 돌아왔어요. I arrive, I came back in my hometown. 고향에 돌아왔어요. Or, pwede rin, example scenario po, o example situation po. Kayo po ay nasa Korea at si Mami ay nasa probinsya po ninyo. Si Mami ay tumawag sa inyo.
Anak, balik ka na dito. Siguro gaganyan yung mga nanay natin, 'di ba? Or mga kamag-anak po natin, asawa, 'di ba? O anak, balik ka na dito. Paano natin i-translate yung sinasabi ni Mami? 아들아, 돌아와. 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 Kasi po, si Mami ay nasa probinsya. Kayo po ay wala pa dun. So, si Mami magsasabi sa'yo, balik ka dito. 아들, anak na lalaki. 아들, 돌아와. Balik ka dito. Ayun. So, yan ang pagkakaiba ng doraga sa dorawa. Okay? Yan. So, dahil kuyang에 돌아가요. So, babalik pa lang siya sa hometown niya bukas. Okay. Last po. 3월에 동생이 미국에서 돌아와요. 3월에 동생이 미국에서 돌아와요. 3월에 동생이 미국에서 돌아와요. So 3월에 sa March, 3월에 동생이 brother, younger brother po yan, 동생. Younger brother or pwedeng younger sister. Hindi po naka-specify kung namdungsing o yodungsing po yan. But for the sake of translation, ginawa na lang sigurong my brother muna. Pero younger sibling lang po yan. Gender neutral po yung dungsing. Hindi yan brother. Gender neutral ang dungsing. Younger sibling lang po. 동생이 미국에서 from America. 미국에서 돌아와요. Come back. So, kayo po, yung kapatid nyo ay nasa US, kayo po ay nasa Gohyang, sa hometown ninyo. At si brother mo ay wala pa dyan sa hometown ninyo kasi nandyan ka na sa hometown mo. Si Dongseng lang yung wala pa. So, si Dongseng ay parating pa lang. Coming back pa lang. 돌아와요. Kasi nandun ka na. Okay? Yes po. Ina BC, 돌아왔어요. Nakabalik na. 맞아요. Correct po kayo, Ina BC. Okay? So, yan po ang breakdown ng mga example sentences natin. Ngayon po, may dialogue na. So, let's apply listening po. O, makinig po tayo sa listening. So, dito may mga highlighted words po, no? Huwag kayo mag-alala. Ibe-breakdown ko naman po after doing listening. So, 대화 1, listening po muna, track 40. Let's go. Pa-check na lang po muna ng audio. Please comment kung rinig nyo po. 12과 병원 옆에 약국이 있어요. Rinig nyo po ba? Ayan, checking lang po sa audio natin kung rinig nyo po. Ayan, pa-comment na lang kung okay ba yung audio natin. Kasi kung hindi, maghahanap pa ako ng paraan para mas okay yung audio eh. Pa-comment na lang po kung okay yung audio. Yes, yung nga lang mahina. Okay. So, medyo mahina daw po yung audio natin. Sige, saglit lang po, no? Yan. Kasi nagpe-play po siya sa computer mismo. Kaya siguro mahina. Kasi galing sa computer pa yung audio natin. Ayan, audio okay naman. Sige, ang gagawin ko po, pe-play ko na lang siya sa cellphone ko para naman mas malapit siya sa mic. Okay. 12과 병원 옆에 약국이 있어요. Okay, hopefully mas okay na ngayon ang volume ng audio. So, since okay naman po siya, ipe-play ko na po. 대화 1, first dialogue po. 대화 1. 이 건물에 은행이 있어요? 네, 있어요. 은행이 어디에 있어요? 지하 1층에 있어요. 지하로 내려가세요. Okay. Alright, okay naman po. Rinig naman po nila. Malakas na daw ang audio natin. At salamat po yung nag-send ng stars ngayon lang po. 감사합니다. Thank you po.
Ay, mas okay na daw po. O, 괜찮아요. Sabi ni Franks Aratsi. 감사합니다. Thank you so much. Ayan. So, yan po ang dialogue po natin. I-breakdown na po natin. So, usually po, sa mga dialogue po, may mga translation, di ba? Pero maraming beses po na nag-send ng message yung ibang aspirants na nahihirapan sila sa understanding or sa translation po. Kasi baka naman, pagka-analyze nila, iba naman yung translation or baka ibang interpretation po sa translation. Kaya, wag po kayo tumingin sa translation muna. Kayo po ay mag-analyze na walang translation. Okay? So, let's try po na walang translation po muna para naman matest natin. Do you actually understand? 이 건물에 은행이 있어요. 이 건물. This building. Itong building na to. 은행. Bank. 있어요. Meron. Dito sa building na ito, may bangko? Okay. 이 건물에 은행이 있어요. Sabi ni 여자, 네, 있어요. Yes, meron. Si Tuan, 은행이, ang bangko, 어디에 있어요? Nasaan po siya? Nasaan po ang 은행, ang bangko? Sabi ni 여자, 지하 1층에 있어요. 지하로 내려가세요. Okay, so itong color blue po, bagong grammar natin. So first, ano itong mga orange? So pag gusto nyo pong itanong, yung specific location po, kung saan located talaga ang isang bagay, isang tao, isang lugar, yung specific location, 어디에 있어요? Pag na-literal ko po yan sa English, 어디에 있어요? Where does it exist? Yan po ang English niya. Nasaan siya? Nasaan ang bagay, tao, hayop, blah blah blah. Ayan, 어디에 있어요. So, pag nagtanong po tayo ng 어디에 있어요, usually, ginagamit natin to kasi hindi mo alam yung location niya. Nasa kanan ba? Nasa kaliwa? Nasa likod mo? Nasa ilalim mo? Hindi mo alam. So, gusto mo kasi talaga alamin. Ano ba yung location? Nasa ibabaw ko? Nasa second floor? Nasa first floor? 어디에 있어요. Yan po ang pagkakaiba ng 어디에요 sa 어디에 있어요. Asking for the existence. Okay? 감사합니다. Cyril May, 나낭 씨, 그리고 린, 추아 씨, 감사합니다. Thank you po sa stars po ninyo. Thank you po. Ayan, kaya nakalagay po dito, 어디에 있어요 is when used for asking directions na. 병원이 어디에 있어요? Where is the hospital? 은행이 어디에 있어요? Where is the bank? 화장실이 어디에 있어요? Pang survival nyo yan, guys. Nasaan po ang CR? 화장실이 어디에 있어요? Kasi hindi mo alam, hindi mo nakikita ang CR. Ang daming pinto. 화장실이 어디에 있어요? Ayun. Kailangan kong hanapin where is the CR. Oh, yan. Okay, 어디에 있어요 is the specific location na po. Alright. So, si Yoja, nagbigay po siya ng location. So, nasan na daw yung location? 지하 1층. So, pag meron pong mga floor, o yung first floor, ay, for example, first floor, second floor, third floor. Okay. Yung first floor, usually, ito po yung ground floor, di ba? So, ang first floor po, sa Korean po, ay 1층. So, Sino-Korean po yan. So, kung Sino-Korean, tapos 층, ay floor po, paano kaya ang second floor? E di, 2층. Paano naman ang third floor? 3층. Paano naman ang 20th floor? E di, 20층. O, diba? 20층. Sino-Korean lang ang ginagamit natin. Pero paano naman po pag nasa B1 na tayo? Basement 1. Oh, pag nasa basement na tayo o basement 2. Actually, dapat baliktad. Anyways, pag basement po, jiha. Jiha muna. Jiha muna. Tapos basement 1, ito po yung unang floor sa basement. E di, 1층. 지하 1층, basement 1. 지하 2층, basement 2. So on and so forth. Tuloy nyo lang yan hanggang infinity kung kaya nyo. Basta 층, floor.
지하, basement. Ayan. So, 지하, basement. 은행이 지하에 있어요. Is the bank in the basement? Nasa basement po ba ang bangko? Grabe naman ang placement ng bangko, nasa 지하. Anyways, hindi ko naman maka-question yun. 지하 1층에 있어요, sabi ni 여자. So, nasa first floor basement po. Nasa basement 1. 지하로. So, ito po bagong particle, 내려가세요. So, ito po, sa color blue text na yan, bagong grammar natin. Meaning, please, 내려가세요. Please, go down. So, nagre-request po siya, please go down. Danyoshi, ang ro particle po siya ng direction. Mamaya, pagkasama po siya sa chapter 12 part 2. Okay? Abangan nyo po, Danyoshi. Kay Anshi, 감사합니다. Thank you so much sa 35 stars. Okay. So, next slide na po tayo. Next page po. Nasa page 140 ng chapter 12. This is the first grammar lesson ng chapter 12. Ay verb 으세요. Please. Verb. Kindly. Verb. So, ano ba ang ibig sabihin ng 으세요 na yan? 으세요 is an imperative ending. Okay, para naman po sa mga iba hindi pa familiar sa term ng imperative. Ang imperative imperative is just a fancy English word para sa command. Yan ang ibig sabihin po ng imperative po ay commands po siya. Imperative po pwedeng instruction. Basta imperative po, kino-command mo ang tao. So, ang commands po na ito, yung 으세요, hindi naman siya offensive, okay? Pag sinabi niyo po ng 으세요, nobody will take offense, okay? Magalang naman po siya na salita. So, please, whatever verb ang gusto mo, or kindly, kung anong verb na gusto mo. Okay. So, ngayon po, dahil attachment po ito, ending po siya sa mga verbs, wala pong adjectives dito kasi hindi nyo po mako-command ang isang tao na maging maganda. Yepuseyo. Magiging maganda siya? Ala, sana all pwedeng ganyan. But hindi. So, 으세요. Verb 으세요, please or kindly. So, mamaya babalik po tayo dito. Mas madali po na naa-apply natin, no? So, first, verb stem. Okay. Ulitin ko, yung mga first-timers dito sa aking page at hindi nyo alam ang terms na ginagamit ni Sonsengnim, ang verb stem po or stem, nakukuha po natin yan sa dictionary form ng mga verb. Okay, so ito pong to read. Dictionary form po ito. Dictionary form, hindi pa siya naka-superpower. Wala pang polite, present tense, past tense, future tense. Wala pa. It's clean. Origin form po niya. Ikta, to read. So ano po yung stem ng ikta? Tanggalin nyo lang po si da. Parang X mo lang, hindi mo na kailangan. So X mo, tanggalin mo na si da. So ang matitira po ay si stem, which is si ik. Ito na si stem. At apply mo lang po yun, yung stem, tanggalin si da. Tanggalin si X. Okay, remove mo na siya sa friends list. Da is not important. So, si ik ang stem natin. So, si ik po, si ik ng ikta. Ito po, may consonant po, no? May consonant po siya. Meron pong batchi. Merong consonant sa ilalim po. Consonant ending. Meron consonant sa ilalim niya. Which means, we will apply 으세요. Ito ang idadagdag natin. So, step 1, stem muna. Ik. Yan ang stem. Next, step 2, lagyan ng 으세요. Dahil nilagyan ko na ng 으세요, ang reading po nito ay 읽으세요. So, please read the book. O dahil command po siya, read the book. Please. Okay, kasi polite pa rin siya kasi. So, 책을 읽으세요. Read the book. Pwede ring, please read the book. Okay? Pero command po siya. Sinasabi mo, kino-command mo yung tao, basahin mo yung libro. 책을 읽으세요. Please read. Okay? Very good, guys. Yung mga nagpa-practice conjugate po. Hindi po yan ilda. Ikta po siya. Si Nivlenshi, that's a very good question po. Hindi po ba ang reading niyan ay ilda? Hindi po. Ikta po. Okay? So, 읽으세요. Ayan. So, pag consonant ending, naglalagay tayo ng 으세요. Next,
Pag ang ending naman ay vowel ending, o titingin ulit tayo sa stem. So, what's the step po? Remove that. That's your X. You don't need your X. O, matitira na lang po si stem. So, yung stem ng kada to go ay ga. Dahil vowel ending siya, wala namang consonant sa ilalim. Wala namang consonant po dito. So, maglalagay na lang tayo ng seyo. So, ga plus seyo. 가세요. 저기로 가세요. Go towards over there. Nakaparenthesis po kasi medyo awkward ang English translation. Kasi pwede ko namang tanggalin ang towards na salita. But for the purpose of this particle po, kasi ang particle po na yan ay pang direction. Okay? Kang direction kung saan ang punta. So, 저기, doon. Punta ka doon. 저기로 가세요. Go towards over there. 저기로 가세요. Punta ka doon. 가세요. Very good, guys. So, Jonas she, Art Joseph she, Wino she, nagtatry po sila na i-conjugate. 잘했어요. Yes po, ma-upload ko po ito. May nagtanong. Yes, ma-upload po ito sa YouTube. Alright. Next. Okay, so dito po nakakalito kasi yung mga ibang grammar rules po, iba-iba ang conjugation rules pag may mga irregular tayo. Okay, so yung mga iba na hindi pa familiar sa irregular verbs, please watch chapter 8 sa YouTube. Na-explain ko na po ito. Chapter 8 sa YouTube, meron po yan. Marami pong irregulars. There are 7 irregulars po. So, depende sa grammar rule, iba-iba ang ending or iba-iba ang ginagawa natin. So, please take note. Medyo marami po ito. Okay? So, one by one po. So, wag kayo ma-overwhelm. Yes, marami po ito. But I'm letting you know, kung kaya naman ni Sansing Nim, self-study din ako, kaya nyo rin. Okay? So, una, irregular, real. So, paano mo malaman na irregular yung isang word? Okay. Practice po. Hindi lahat ay irregular. Meron din po tayong regular. But in this case po, irregular, real, basta may real sa ending ng stem. So, in the stem. Okay? So, hindi tayo titingin ever kay da. Da is useless. Okay? Si da ng dictionary form useless. Irregular, real po, may real. This character po, this consonant, ang tawag sa kanya ay real. Si real, meron sa ilalim. So, if ever po, ang stem ninyo may real sa ilalim, ang mangyayari po, mandol, ito yung stem, tanggalin mo, si real. Pag natanggal na natin, tinanggal na natin, mande. Ngayon, vowel ending na, no? Dahil vowel ending po siya, lagyan mo na ng seyo. Please make. 만드세요. 밥을 만드세요. Please make rice. Please make. 만드세요. 만드세요. Please make. 밥을 만드세요. Please make rice. Okay? Yan ay isang example ng irregular, real. Okay, gumagawa lang po ako muna ng mga tig-iisang example. So, next example. Irregular biyup naman. Pag na meron po kayong verb, action word, na irregular biyup po siya. Okay? Hindi po kasama dito. Hindi kasama dito? Sige, wag na. Basta action word po sila. For example, si nupta. Nupta. To lie down. Nupta. Higa. So, hihiga ka. Nupta. Number 1. Stem muna, tatanggalin daw si biyup. Next, add u. So, maglalagay tayo ng u. Nu-u. So, ito na po ang bagong stem natin. Dahil merong condition na maglalagay tayo ng u, nu-u, seyo. 여기에 누우세요. 여기에 누우세요. Lie down here. Please lie down here. 여기, dito. 누우세요. Lie down or please lie down. O, higa po kayo dito. O, higa naman po kayo dito. 여기에 누우세요. So, irregular, biyup. Ito ang mangyayari. Okay pa tayo so far? Pangalawa po yan.
That's the second irregular po. Next irregular po, irregular digut. So please don't be confused na yung irregular digut, merong tayong irregular digut kagaya ng dutda to listen, gotda to walk, mutda ay mutda to ask, shitta to load. Ayan. So, ang ibig sabihin ng to load in something. Okay. Lahat po yan irregular. Irregular po to. So, kasama po sila dito kay dutda. Meron tayo mga verbs na regular po sila. Regular po. Ano yung mga examples? Batda, to receive. Ayan. Datda, to close. Itong dalawa po, prime example ng regular, hindi sila kasama dito. Whoop! Uy, dyan ka lang. Hindi ka kasama dito sa grupo. You're not invited. Okay. So, pag regular po, susunod lang po sila dun kanina. Dahil may consonant ending, edi baduseyo. Daduseyo. Hindi po sila magpapalit ng kahit ano dyan because regular sila. No changes. Dito ka lang ha, sa corner na to, walang mangyayari sa inyo. Ito po, meron pong mangyayari sa kanila kasi sila ay irregular. Sanjing님, paano ko malalaman kung irregular sila? Practice. So, ang irregular at regular po, unfortunately, wala po akong mabigay na technique. There is no technique. Wala pong, there's a secret code. Walang ganyan. It is practice. Kaya po, binibigay ko na po sa inyo itong apat na to. Itong apat na to, very common irregulars yan. Tandaan nyo na to. I-memorize nyo na to. I-familiarize nyo na to. At ito rin. Wala na po tayong magagawa. Wala po akong mabibigay na technique. Just remember. Alam ko po, very counterintuitive. Medyo, grabe ka naman, Sonjingnim. Pero totoo po talaga yan. Yung irregular at regular po, it's really all about practice po. Ayun. So, irregular digot, ito mga main examples po natin. At dito sa regular po, na wala naman, hindi sila kasama dito. Hindi kasama! So, batda to receive, datda to close, hindi sila kasama dito. So, bye-bye! Bye-bye po! Okay, dito ka lang. Tut! Ayun. So, mga irregular, ito yung mga examples natin. So, first, gamitin natin si irregular digut, dutda, to listen. Ano mangyayari sa mga irregulars po? First, the stem. The stem, dut. So, dito sa ilalim po, may digut, change to real. So, may changes po tayo dito. So, change to real, dul na ang bagong stem. So, dahil consonant ending siya, useyo pa rin ang ending niya. Dul plus useyo, duruseyo. What's our example? Please listen to music. 음악을 들으세요. 음악을 들으세요. 음악을 들으세요. Okay? 음악을 들으세요. So, ang ibig sabihin, si to walk, to ask, to load in something, si gotda, magiging 걸으세요. 묻다, magiging 물으세요. Si shitta ay magiging shiruseyo. So, lahat sila ay mag-change din. Kasi kasama sila dito sa irregular digut na category. Okay? Yan. So, yan ang pangatlong irregular natin. Let's continue po. Hopefully, kaya pa. Ayan, delete ko lang to. Toink. Ayan. Irregular Sorry. So, si irregular dito po ang masaya. Si irregular wala pong changes. Yay! Pag vowel ang ending ng stem natin kagaya ng to turn off. Kuda. Ang stem. Walang changes. Woohoo! Anong ibig sabihin nun? Lagyan mo lang ng seyo! Yehey! Wala tayong conjugation rules dito. Walang condition. O yan, kuseyo. Turn off the aircon, please. 에어컨을 끄세요. 에어컨을 끄세요. Please turn off the aircon. 에어컨을 끄세요. Please turn off the aircon. So, irregular which means si irregular ru. O, magkaiba po silang irregular po. Same spelling kasi ang ending nila. Pero ito po, isang buong syllable po ang dulo niya. Jaru. So, ru, irregular ru. Thankfully,
Wala ding changes daw. So, si jaru da, to cut. Da stem, no, yung da, no need. Jaru na lang, no changes. So, si jaru ay vowel ending po. So, lagyan mo lang ng seyo, jaruseyo. So, please cut this thing. Itong bagay na to, ikat mo. 이것을 자르세요. 이것을 자르세요. Ayan, Danyo si yes po. Yung tama naman yung duruseyo ninyo. Gailon si kuseyo, that's correct. 자르세요, Jonah si and Wino si 자르세요. Tama po kayo. 자르세요. So, no changes naman daw dito. Ayan, yan ang maganda. Next, irregular siot. Irregular siot po. So, not to be confused sa regular po natin. Meron po tayong example ng regular dyan. Ang regular po ay shitta, to wash. So, si shitta na yan, regular po. So, hindi siya kasama dito sa shitta na to build. Ano po yung mga other examples ng irregular po? Itta, to link, to connect, natta, to be cured, to be better. Ayan, examples po ito ng irregular. Itta, natta. Ito lang po yung maisip ko ngayon. Sa chijitta din, to build. So, si regular, to wash. No, not included. Well, hindi ka kasama dito. Bye-bye. Shitta, bye-bye. To wash. Shitta, bye-bye. Wala na yan. So, ito po mga examples ng irregular natin. Jitta, to build. Ano ang conjugation rules dito? Remove the, we don't need you. Jit, remove, shiyut. Tatanggalin po. G. Si G po, vowel ending siya. Pero sa sobrang tigas ng ulo ni irregular shiyut, gusto pa rin niya na pumanggap na consonant ending pa rin daw siya. So, anong mangyayari? Useyo ang attachment niya. Gusto niya kasi maging consonant ending kahit wala na siyang shiyut. Kasi tigas ng ulo niya. So, 지으세요. 여기에 지으세요. Magtayo kayo ng building dito. Okay. So, build here. 여기에 지으세요. Ayun. 여기에 지으세요. Build here. So, si itta, magiging 이으세요. Si natta, magiging 나으세요. Alright. So, tinanggal natin kasi si 시옷. Excuse me. Alright, last na po ito. Last na. Yun nga lang, nagkamali ako dito. Hindi yan biyup. Dapat hiyut. Sorry. Yan, tanggalin ko na to. Ay! Done. Alright. So, irregular hiyut po dapat. Gurotta. To be like that. Gurotta. To be like that. So, irregular hiyut. Pag may hiyut dyan, may hiyut po dito. Gurot. Remove hiyut. Guro ang ending niya. So, guro, dahil vowel ending na po, lagyan lang ng seyo. Guroseyo. We guroseyo. Bakit ka ganyan? We guroseyo. Pag yung iba dyan ay nanonood ng mga K-drama, siguro narinig nyo na po ito at least once. We guroseyo. 아저씨. 무서워. We guroseyo. Bakit ka nang ganyan? We guroseyo. Why are you like that? Ayan, ginawa ko lang pong example, no? Why are you being like that? 왜 그러세요? 왜 그러세요? Okay. So, yan po. Pag irregular hiyut po, remove hiyut, add seyo lang. 그러세요. Tama po. So, useyo, para lang panote na ang useyo, kanina imperative po siya, ginagamit din po namin to as an honorific of a verb. Meaning, yung gagawa ng action po is an honored person. Useyo. So, honorific of a verb or the action of an honored person. Sino pa yung mga honored person? Grandparents mo, mga boss mo, stranger po, hindi mo kilala, mga customer po, sila rin ay mga honored person. Kaya, honorific ng verb ay meron din. We guroseyo. So, ino-honor nila yung tao. Why are you being like that? Siguro stranger, stalker, yan. Okay.
So now, ito po special page. So ito po, hindi ito kasama sa book natin. Sa EPS topic books, wala po ito. So hopefully, kung nakikinig pa rin po kayo, nandyan po kayo sa live natin today, please listen and take note sa notebook po ninyo na itong apat po, examples po na itong apat na to, meron po tayong tinatawag na honorific verbs. So we already learned na yung 으세요, commands po siya, no? Commands po siya sa tao, pero magalang pa rin na salita. So, it's still respectful language. So, ang honorific verbs po, may mga iba tayong mga common action words kagaya ng eat, drink, sleep, say. Yan po, may honorific version. So, anong ibig sabihin ng honorific, Sam? It's more formal language po. So, mahalaga sa Korean culture na pag mas matanda ang tao, ino-honor mo, you respect the action. You respect what they are doing. Okay? So, pag ang boss mo, grandparents mo, parents mo, stranger, or customer, ang gumagawa ng action, we need to change the verb. Depende kung sino ang gagawa. Especially kung honored person nga, yung binanggit ko, are doing the action, we need to change our verbs. So, kung gusto mong sabihin na, ay, kain kayo, pero hindi mo sila kilala, strangers, nasa bahay sila, yung mga bagong kaibigan ng, asawa mo, ayun, hindi mo sila kilala, ay, sige po, pasok po kayo, kain po kayo. Anong pwedeng sabihin natin? Moguseyo? No, unfortunately, hindi tayo gumagamit ng moguseyo. So, yung to eat at to drink po, meron po tayong honorific verb na 드시다, which means to eat or to drink po. So, dalawa po sila, ang 드시다, to eat and to drink, parehas lang. Okay? It means both. So, ngayon si 드시다 magiging 드세요. So, please eat, please drink. Okay? 드세요. Kaya po sa chapter, nalimutan ko po kung chapter 4 or 5 po, yung mga puro greetings po. Okay? So, yung puro greetings na 맛있게 드세요, 맛있게 드세요, 맛있게 드세요. Ang ibig sabihin na nun, please eat your meal deliciously. Or, masarap ang kain nyo, ganyan. So, 맛있게 드세요, please eat deliciously. 드세요, please eat. Or please drink. So, if ever po, nakasama nyo si boss, tapos gusto nyo pong ibigay si boss ng drink, ayun, yung soju, di ba? Drinking, o nag-huesik kayo, nag-company dinner kayo, edi, 사장님, 이거 드세요. Hindi kayo magsasabi ng 먹으세요 or 마시세요, walang ganyan. 드세요 dapat sa boss. 사장님, 이거 드세요. Eat this boss, or drink this boss. 드세요. Kain po kayo nito, boss. 드세요. Or sa grandparents, 할머니, 이거 드세요. kain po kayo nito, 할머니. lolo, lola. 할머니, 드세요. Okay? So, pag honored person ang gagawa, dapat 드시다. Tapos, pag commands po sa kanila, 드세요. So, si Jada meron din. To sleep, ang honorific verb po niya ay 주무시다. So, 주무시다, pag naging imperative na po, naging 으세요 natin, 주무세요. 주무세요. Please sleep. Kaya po ang greeting natin ng good night, 안녕히 주무세요. Good night po, sleep well. 안녕히 주무세요. Please sleep well. 'Di ba? 주무세요 is please sleep. 주무세요. Please sleep well. 안녕히 주무세요. Ayan. So, dapat honorific po siya if ever na mag-greetings po tayo sa older person or honored person. And last, 말하다, to say. Ang honorific po niya ay 말씀하시다. To say, 말씀하시다. 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 Alam ko po medyo mahirap po bigkasin yung double S. 말씀하시다. 말씀하시다. So, pag imperative po, 말씀하세요. Please say it. 사bihin mo na. 말씀하세요. 네, 카밀 씨. 말씀하세요. sige, sabihin mo na po. 말씀하세요. 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 sabihin nyo na po. 말씀하세요. Honorific po siya.
So, yun. So, ito po mga examples po ng verbs natin na merong silang honorific verb na version. Dushida, jumushida, marasumhashida. Tapos, pag sila po ay magiging imperative na commands po, please make sure na duseyo, jumuseyo, marasumhaseyo para sa verbs na ito. Okay? Ayun. So, ito po naka-explain naman sa page 140. Ano ba yung pagkakaiba ng useyo sa a, o, juseyo? Kasi parang parehas naman ang translation, please do. Please lang naman po yung a, o, juseyo at useyo. Ano yung pagkakaiba, Sonjingnim? So, ito na-explain na siya. Ang useyo po, pag sinabi niyo po yung useyo, you are commanding the person. Kino-command nyo sila. So yes, pwede naman po tayong maglagay ng please, but actually, there is literally no please sa mga commands. You just have to tell them, gawin mo! Useyo. Yun nga lang, hindi sila ma-offend kasi magalang na salita po ang useyo. So it's a very polite command, but it's still a command. You are telling the person, do it! Gawin mo! Yun nga lang, pag ang dada juseyo po, pag sinabi po natin ng juseyo, a, o, he, juseyo. Pag sinabi po natin yun, a, o, he, juseyo, is when requesting or asking, you are requesting kasi sino po ba ang magbe-benefit dyan? Kayo po. Kung sino ang nagsabi nito, sila ang may gusto na makakuha ng benefit. Which means you are doing it for me. Do it for me, please. Yung daduseyo po, hindi po siya parang request ko. I'm not requesting you to close the door or to close the window. 창문을 닫으세요. Kino-command kita. Kasi teacher ako. 창문을 닫으세요. It's not a request. Sinabi ni teacher yan, 닫으세요. Isara mo. Okay, so, command yun. Pag sinabi ko naman pong 창문을 닫아주세요. 창문을 닫아주세요. Please close the window. Bakit? lamig na si 선생님. 여러분, 창문을 닫아주세요. Ang lamig. Okay, kasi ako po ang nagsasuffer dito at gusto ko naman na ayaw ko na malamig ang kwarto ko. So, please do it for me. So, yan ang request po. So, yung magbe-benefit po dyan ay tayo. Or kung sino yung nagsabi ng a, o, he, juseyo. Kaya po, pag sinabi nyo po ng juseyo, please give me. Please give me. Please give me. Burger, juseyo. Please give me a burger. Oh, kimchi, juseyo. Please give me kimchi. Kasi sino naman yung makakakuha ng kimchi at burger? Di ikaw. Di pag sinabi nyo rin po yan sa verb at verbs po na dada juseyo or ilgo juseyo or ga juseyo, yung magbe-benefit dyan, yung makakakuha ko ng benefit, ay kayo po as the speaker. Okay? Yan ang pagkakaiba ng useyo sa a, o, juseyo. Yung isa, commands po siya. Yung isa po ay request at kayo po ay makakuha nun ng request. You are going to receive that request. Okay. So, ngayon, put into practice natin, 여러분. So, we are going to apply 으세요 at 세요. 이 건물에 약국이 있어요. In this building po, is there pharmacy? 약국이 있어요. So, sa picture po na ito, tayo po ito. Tayo yan, ha? So, ito, isang picture lang yan. One picture po for all of the fill in the blanks. So, tayo po ito. Yakguk. Nasaan yung yakguk? Oy, nandito. Nandito sa ilalim po. No? Ito po yung ilchug. Ito yung ground floor. So, dito po, basement 1, di ba? O, 지하 1층에 있어요. 저쪽으로 내려가세요. So, bababa po. So, remember yung locomotive verbs po natin, yung vocabs po kanina. O, ibalik nyo na po. Balik na kayo dun sa notes ninyo. Balik kayo dun sa page na yun. O, yun yung mga locomotive verbs natin. Apply nyo na po yung locomotive verb po, tsaka ang 으세요. Gagamitin natin si 으세요 dito. Filling in the blanks po. Tapos, babasehan nyo ang sagot nyo based dito sa picture, kung nasaan po tayo ngayon. So, meron tayong 우체국, post office, 은행, bangko, 편의점, ito po ay convenience store. So, tingin po kayo, aakyat ba or bababa? Oh, so number 1, 이 건물에
은행이 있어요. So, nasaan ang 은행? Ito po. 네, 2층에 있어요. 저 계단으로, 계단, stairs. Stairs. Sorry kung pangit ang handwriting. Stairs. Doon. Yung stairs doon. Uro. Paano po? Kung nandito po tayo sa first floor, ano po yung tawag na action na to? Go po. Gamitin nyo po yung vocabs at ang 으세요. 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 Okay. So, apply nyo po. You can use the comment section. Pwede po kayo mag-practice ngayon. Share your answers. Tapos, mariri-upload ko po ito sa YouTube. So, kung nasa YouTube po kayo ngayon, please comment in the comment section. Kasi mariri-upload ko po ito sa YouTube. Okay? Kung meron na po kayong sagot, pwede nyo pong i-share sa comment section natin. Yung sa number 1 po muna tayo. Number 1 po. Si Rodin Shi, naka-send na po siya ng sagot niya for number 1. Look again guys, kung nasaan po yung dalawang main character natin, tapos pupunta daw silang 은행. So, paano daw po? Ano ba yung action po para pumunta sa 은행? And you can share your answer sa comment section. Waiting lang po ako kasi may konting delay ang comment section po. So, I'll just wait for you guys to share your answers po. Okay, Sershi. Nakasend na rin. Okay. Ayan, si Jessa Shi and Narcy Shi. Nakasend na rin sila ng sagot. So, let's see. Tama po ba ang sagot nyo? 이 건물에, in this building, 은행이 있어요? Is there a bank? 네, 2층에 있어요. Yes, it is in the second floor. 저 계단으로, using the stairs, through the stairs po, 올라가세요. 올라가세요. Tama po. 올라가세요. Bakit? Kasi 은행, pupunta sila 은행. 은행 ay nasa second floor. Nasa first floor po sila ngayon at aakyat po. Going up po sila, which is 올라가다. Kaya, 올라가세요. Please go up using the stairs or please go up through the stairs. 올라가세요. Very good po. Yung iba, 올라가세요 ang sagot ninyo. Next, number 2, 2번. 이 건물에 편의점이 있어요. Is there a convenience store in the building? 편의점, convenience store po yan. 건물, this building pa rin. 네, 3층에 있어요. So, nasa third floor. 3층, third floor po. First floor ito. Ito naman ang third floor. So, paano po? Ano po yung tamang verb? Tamang verb po natin, aakyat po, 'di ba? Akyat tayo. Akyat tayo. So, ano dapat? Ito po, ang action na yan ay 올라가다. So, 올라가세요. Please go up kasi nasa first floor pa rin tayo. So, 올라가세요. Please go up to third floor. 3층. 3층으로 올라가세요. Please go up to the third floor. Okay, may ubo pa rin si 선생님. Alright, last na po. Yan. So, number 3, 이 건물에 우체국이 있어요. 우체국이 있어요. Post office po yan. 우체국이 있어요. 우체국이 있어요. So, meron naman po. 우체국은, so, ang 우체국, ang post office, 밖에 있어요. nasa labas. 밖에 있어요. It is outside. 밖으로, to the outside. Remember, nasa loob po tayo ng building. Tayo to. So, kung ang utseguk po ay nasa labas, ano yung tawag doon sa action na lalabas ka? Anong tawag sa action na yon? Na lalabas. To go out. Go out. Go out. So, 밖으로
밖으로, to the outside, towards the outside, 밖으로, labas. Labas ka, lalabas ka. 나가세요. 나가세요. 맞아요, 여러분. 맞아요. 헤이셀 씨, 로잔 씨, 알준 씨, 나가세요. 맞아요. So, tama po. So, labas kayo. labas lang po kayo sa labas. labas lang po kayo. 밖으로 나가세요. Go outside. 밖으로 나가세요. Yay! 잘했어요, 여러분. 잘했어요. Great job po yung mga nagpa-practice dyan sa comment section. Great job po sa pag-practice ng conjugation ninyo. Also sa vocabs natin. So, don't forget po yung mga vocabulary doon sa locomotive verbs po. Iba po sila. Yung gada at oda. Magkakaiba po yon. Okay? So, since natapos na po natin yung part 1, saktong-sakto, part 2! We're ready for part 2. Are you ready po, guys? Yung mga iba siguro gutom na, antok na. Nagsialisa na yung iba. Pero nandito na po tayo sa part 2 po, which is actually another very important lesson po, no? So, kung ready na po kayo for part 2, magsisimula na tayo. Last 30 minutes ng ating live. I think kayang-kaya nyo naman po ito. So, within 2 hours, hopefully matapos nga po natin ang second part ng chapter 12. So, let's continue, guys. Chapter 12, part 2. Mag-inom po muna kayo ng tubig, inom kayo ng kape, kung anong gusto nyo pong gawin, mag-CR break po muna kayo, go! Kasi magsa-start na po tayo. Ako, si San Singnim, water break lang po for 1 minute lang. Kailangan ko lang po din huminga.